dapat makulong pagkatapos ng trial, itong impeachment trial, ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dahil ito po ay pera ng taong bayang dapat ay kanilang panagutan. Kasi sa kasalukuyan po na lumalabas sa trial, marami hong pagkukulang, pagkakamali kung paano ginamit ang pera. Nagkakahalaga ng 612.5 million. Mahigit na kalahating bilyon po ito. Doon pa lang ho sa pag-withdraw ng quarterly. Ano naman yun? Natapat na quarterly. Merong intelligence at operation kayo. Quarterly, 125 million. Kaya umabot ng 500 million sa Office of the Vice President. Tapos, 3 beses na 37.5 million. Kaya umabot ng 112.5 sa Office ng Department of Education. Masyado silang naging atat. Masyado silang naging gahaman dyan ho sa pera ng bayan. Kasi hindi naman kailangan ang confidential fund at intelligence fund dyan sa dalawang opisinang yan. Dahil marami na hong naging vice president ng ating bansa. Mula pa noong 1987 hanggang ngayon, hanggang noong nakaraang taon, nakaraang administrasyon, walang intelligence fund. Si Noli Di Castro, Jojo Binay, Pingona, Lubredo, kahit pa na si Doy Laurel ng araw, Erap Estrada, kung sino-sino pa. Walang intelligence fund sa Vice President Office kasi wala naman trabaho ang Office of the Vice President. Hindi nila trabaho ang tungkol sa insurgency dahil ini trabaho ng militar at ng pulis at ng Office of the President. Okay? Yung confidential fund sa Office of the Department of Education, bakit naman kailangan yan? Education ang kailangan ng Department of Education. Sila yung maghuhubog ng magandang kinabukasan ng kabataan. Hindi kailangan ng pera sa intelligence fund. Trilyon, bilyon, bilyon, pinakamalaki ang budget ng Department of Education. Taon-taon para sa mga batang nag-aaral. Hindi kailangan dyan ang counterintelligence at intelligence na kalokohan. So malinaw po, sa aking personal opinion, pinag-interesa nila yung pera. Mabuti lang at hindi na binigyan ng Kongreso at ng Senado noong mga nakarang taon after mabuko ang Vice President at Secretary ng DepEd na hindi tama ang pinaggamitan. Iyon ang kailan kinagagalit hanggang ngayon. Nawala yung intelligence at confidential fund, nabawasan ang budget ng Department ng Office of the Vice President, yan ang kinagagalit ngayon. Problema hindi nga ho tama ang inyong paggamit kaya kayo hindi binigyan ng pera. Kaya nga nililitis. Pero yung mga sangkot dito, yung Acosta at kung sino-sino pa, yung nag-ingkas ng pera, yung nakapangalan sa cheque, yung nag-deliver ng pera kung saan dinala ang pera, lahat kayo mananagot. Plunder po ang aabutin nyo. Kulong kayo. Ano man ang mangyari sa impeachment trial kay Vice President, papunta sa korte, papunta ng ombudsman, papunta ng Sandigang Bayan. Dahil yan ay hindi pwedeng hindi kakasuhan. Walang pagkakakulong ang Vice President sa impeachment trial dahil hindi yan korte. Yan ay impeachment lang. Impeachment court lang pero hindi yan katulad ng Regional Trial Court o Sandigang Bayan. Wala pong pagkakakulong. Doon kayo makukulong kapag nasa Sandigang Bayan na ang mga kasong plunder, corruption at malversation of public fund. Kasi dito ho sa sinasabi ng COA, walang ibang magpapaliwanag kung tama o mali ang mga dokumento kung hindi COA lang. Obligasyon ng gumamit ng pera, i-justify kung paano ginamit. Sa ngayon po ay lumalabas, ayon sa testigo na si Attorney Roderick Omil. Omil ba yun? May mga discrepancies, may pagkakaiba yung date, yung figures at pinaggamitan. Lalo na ho nang madiscover na ginamit sa medicine at saka grocery items, nangupahan ng mga safe house na napakamahal, 250,000 yata ang bawat isang gabi. Milyon ang bayad sa safe house, tinalo pa yung mga 5-star hotel. Ganong kamahal ang mga safe house? Sino ba ang nilagay niya sa safe house na yan?
Ganong kagarapal, mga kaibigan. Iso lang ho ito, walang personalan, pero ito'y pera ng taong bayan. People's money. Katotohanan, katarungan, pananagutan ang hinahanap dito. Ng mamamayang Pilipino. At sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung paano idedepensa ng defense team. Pero sa side po ng mga taga-usig, public and private prosecutors, dahan-dahang na ilalatag na ang mga ebidensyang pwedeng papanagutin ang Vice President sa impeachment court at maging ebidensya para dalhin sa sandigang bayan sa darating na mga panahon at araw after trial ng ebidensya para panagutin ang mga kasapakat dito. Hindi kayo makakatulong. Yung mga staff ng Office of the Vice President, mga dating opisyal ng DepEd na nakinabang, o yung mga gunita, tumanggap sila at umamin ng tig 50,000 pesos sa loob ng 9 na buwan. Lalo na si Yosek Mercado na siyang umamin, may dala pang envelope doon sa Committee on Justice noon or doon sa sa hearing sa Senado o sa Kongreso na mayroong ebidensya. Ganong katindi. Okay? Talagang hindi ko sinabing guilty na sila. Sila ay papanagutin. Sila ay merong pananagutan dahil pera ito ng taong bayan. Ngayon, kung lagi sinasabi ng mga supporters nila, ay paano naman yung flood control scam? Paano naman yung corruption sa public works? Aba, iba po yun. Ibang departamento nag-iimbestiga dyan. Ombudsman, Sandigang Bayan. Sa korte yun. Huwag niyong isama dito sa impeachment trial. Walang kinalaman ng flood control sa impeachment court. Magkaiba yan. Merong nagtatrabaho dyan. Huwag niyong idugtong, huwag niyong sirain, huwag niyong guluhin itong usapin sa confidential at graft and corruption by trial public trust. Magkaiba ito. Korupsyon sa public works and highway dahil sa flood control, totoo yan. Kaya marami lang nakulong at kakasuhan pa. Ito hong tinatrial tungkol sa confidential, ito ay pananagutan din. Huwag kayong maniwala sa mga mapanlinlang paninira. Idinadivert nila ang issue. Samantalang magkakaiba naman ang korteng ang naglilitis dyan. Ang issue ng korupsyon sa mga project, Ombudsman, Sandigang Bayan. Itong si Sara Duterte dahil impeachable official kaya nililitis sa impeachment court. Magkaiba yan. Huwag niyo sabihin maliit ang 612.5 million. Basta pera ng bayan, kahit 1,000, kahit 1,000,000 o 100,000,000, yan ay pananagutan. Dahil yan ay pera ng mamamayan, hindi pera ng sinumang opisyal ng gobyerno. Ganon pong kasensitive yan.